Palayan ay ano, puro palaisdaan na yata itong mga to ah. Ay, Palayan sa palayan po yan, sir. palaisdaan. Ah, okay. Hindi na tamnan, sir. Kasi Ah, po ano eh, naubusan po kami ng bini. okay. Ito. Opo, opo. Diretso lang po, sir. Mhm. Sa'yo ba to? Palayan mo ba to? Hindi. Sa grandfather ko po, sir, eh, minana na po ng magkakapatid, sir. Ah, Yan po, sir. Yung paikot po na yan, sir. Lahat po ng dadaanan dyan, sir. oo, easy. Ito po, eh, nakita ko na po kayo, sir. Nakita mo na kami? 22, 25. Mga ganyan. So, 21 ata. 21 lang siya? Oo, sa chat niya sa Oo. Pabata ng pabata. Eh, Harold. Sir, good afternoon po. Medyo malayo-layo po, no? Oo, medyo mahirap lang hanapin yung place nila, oo nga po Harold. eh. Harold Zapata from San Fernando pa rin, no? San Fernando po. San Fernando, Pampanga. Good afternoon po. Ayan. So, papakitin na Harold sa atin yung yung kanyang ano ba to? Hydroponics ba to? Hydroponics po, sir. Pure lettuce po at saka basil. Okay. Pati ka-start mo lang din. Magti 10 months na po ako, sir. Nakailang harvest ka na? Sa bago kong greenhouse, sir, naka pang-apat pa lang po dahil bago pa lang po to. Nag-start po kami sa maliit lang, sir, yung almost DIY lang, sir. 10 na grape box. Tapos yun, nakapundar po dahil nakakabenta rin kami ng mga crops namin. So, nung nakakapundar naman kami, sir, napagawa namin tong greenhouse, sir. Ngayon, sir, naka-apat na harvest na ako dito sa bago Dito, namin greenhouse. sa bagong Opo. greenhouse. Eh, may balak pa po sana mag-extend pag nakaipon pa pong konti. So, itong greenhouse na to, before naging greenhouse, dito ka rin nag-start. Opo, dito lang. Ito Dito pong lang part na din, to. sa area na to. Ito pong part na to, sir. Tapos yung kahoy po na yun, hindi ko po talaga tinatapon dahil doon po doon po maalala yung kung saan ka talaga nag-umpisa. Kami lang po talaga ng... Dahil sir, nung dati talaga mahirap wala talagang budget. Oo. So kami lang ng tatay ko, almost 1K lang natayo namin. Ayun, ganun din ang plastic na ginamit ko, sir. Hindi siya UV film. Talaga, 1K lang. Oo, yun sir, nag-grow po yung business. Dahil maganda naman po yung potential nito, sir. Kahit po pandemic, di man umihintong kumakain ng gulay ang tao. So, halos wala kang ready to harvest, naubos na. Naubos po nung Naubos. New Year po. Pero ito pong romaine kasi, may regular customer po ako dito. Naka-reserve na po lahat ng romaine. Sa lahat yan, kuha na rin. Tapos ito po kasi yung mga bionda po, ito po yung mga high demand po talaga na. So yan po yung medyo marami nating tanim. Ito pong lalik, gusto ko pong ipatry sa mga bagong Masarap crystal. yan. Opo, sarap nga po crystal lettuce po, crystal. Oo. Ito dapat paramihin mo. Oo nga sir, ito po, may bumibili ho, baby lang din naman. Pero dahil maganda po ang price pala nito sir. Oo, mahal to. Mahal po pala to basil. Oo. Ganda, no? Sa market po, napakataas po pala ng price niyan. Oo. Hindi mo pa na, hindi mo pa na Tinatalbusan ho. natalbusan. Nung New Year sir, gumawa po silang pasta. Ayan. So, hindi lang po puro mga middle-age kagaya ko at mga senior citizen ang sabi picture. Meron din mga bata. Ilang taon ka, Harold? 21 years old po sir. 21? Third year college po. Saan ka nag-aaral? Dito po sa University of the Assumption. Sa Pampanga lang din ho. Pampanga. San Fernando rin yan? Opo, San Fernando lang ho. Marketing student din po ako sir. Marketing?
Di ina-apply mo yung na pag-aaralan mo. Opo, sir. Pero the best po talaga is experience, sir. Dahil hindi mo pa rin masasabing effective siya hanggat hindi mo pa po natatry. Mm. Ano bang bago sa na tinuturo sa marketing ngayon? Ano kasi ngayon, sir, more on online kami, sir. So, ginagawa ko na lang, sir, nagmo-multitasking na lang po. Mm. Hindi mo na rin po masyado ma-focus ngayon yung sir, dahil hindi na siya actual talaga, sir. Mm. So, yung kesa masayang pa yung ibang oras natin, sir, mas gawin na lang natin productive, sir. Oo. Total, naman, pwede naman yung ganun. Kahit habang nag-aaral ka, nakapag-business ka pa. Ito, sinong nag-design yan? Ikaw na? Opo, sir. Ito pong, sir, nung naisipan po talaga namin sana, sir, magbabakal ho. Kaya lang, sa bakal ho kasi, medyo mahal siya, tapos hindi ganito ang size na magagawa niya. So, naisipan po namin gumamit ng native material muna. Oo. Ito nga po, sir, kahit ganyan ho, medyo mahal pa rin po yan dahil binibili na rin ho. Hindi na po namin napatapos yan. Kami na nagtapos ng tatay ko. Sa hydroponics ho, ako na hong nag-install dahil ako lang din ho nang makakaalam dyan. Hindi naman ho pwedeng paasa sa iba yan. So malaki po ang natipid namin. Kaya mas mabilis po ang ROI talaga. Yung 1,000 mo, kailan dumami yan? Yung sa 1,000, sir, yun yung starting ko dahil grape box siya, hiningi lang naman yun, sir. Ang more ginastos ko lang doon is yung mga nutrients and seeds. So yun, 5 months yun, sir. Tapos nung nakapag-harvest yung father ko sa rice field nga, sir, nakabili akong 10 na tuna box. So yun, medyo tumaas ang income natin. Nakapag-ipon tayo, yung materials, nagbebenta rin po ako materials. At saka sa consultation ho, meron din ho. Meron ka ng Meron na ho. Doon ho, medyo maganda ho ang doon, mabilis po sa consultation, sir. So, sino mga tinuturuan mo? Mga... Nung dati, sir, dito sa Lubao, may abandonado na din greenhouse dyan. Napasyalan nga ho, gusto nilang buhayin ulit. So yun, nakapag-harvest na ho sila. Pero hindi tapos na po ako doon, sir. Siyempre, nakapag-harvest. Pero ngayon, sir, meron kami sa Tarlac ho. Binabati ko nga pala kay si Ma'am Aya at po si Sir Norman Canta po. Sa Tarlac ho, malaking fan din po. Tarlac? Sa San Jose po, San Jose. San Jose, ang layo Di ko pa po napasyalan, sir. This week po, sasama po nila Ang layo nun. After Tarlac City yun. Malayo pa po yun, sir. Ano po sila galing so, paano ka kinoconsult sa online? Hindi, sir. Ngayon po, nakikilala ko po kasi sila, sir, sa pag bumibili kong materials. Tapos, doon po nila gustong pa-check yung mga tanim nila. Kung kasi minsan hindi po napapag-grow ng maayos. May problema. Ito po kasing sila, ito pong bagos, yung sa Tarlac ho, mga OFW ho yan. Galing po, mga po, sa Amerika na ho talaga nakatira. Babalik na ho sila niyan. So, plano nila, tapusin muna yung greenhouse bago sila umalis, sir. So, yung 1,000 mo, magkano na ngayon yan? Sa ngayon, sir, ROI na rin naman ako dito, sir. Medyo nakakatulong na rin ako sa gastusin sa parents ko. So, yung 1,000 mo, napagawa niya itong greenhouse. Magkano ginastos mo dito sa greenhouse? Dito sa greenhouse, sir, gumastos po ako ng 50K, sir. Pero, 50 na to? Opo, may scrap pa hutod. Dahil lang, ito po ang... Ito ang mahal? Ito po ang mahal talaga, sir. Yung mga siste. Opo, yan po talaga ang mahal. Pero na-ROI naman yan, sir. Nabawi mo na? Oo. Gaano mo kabilis binawi yun, yung 50,000 mo? Nung ginagawa to, sir, kinumpute namin siya. Kagaya po nung sa interview niyo kay Sir Nars, sir, yung sabi niya ko 4 to 5 months. So, sumakto naman ho. 4 months na ho to, nakikita ko na ho na pagka next harvest, talagang bawi na ho talaga. Kita na lahat to? Kita na po lahat. Labas pa po yung mga, ito po, ito. Magiging asset na po yung mga ito. Napanood mo rin kay Doon Sir po Nars? ako ginanahan, sir, kasi ho, nung nag-start po yan sa tatay ko ho, panay niya ho sinasabi yung hydroponics na yan. So ako hindi naman ho ko masyadong interesado dahil akala ko sa abroad lang ho yung mga yan. Dahil siyempre akala niyo po talaga, pag technology na ganyan, abroad po ang gumagawa. So, 1 week po niyang binabanggit-banggit yun, sir, hanggang pinakita niya ho yung interview niyo kay Sir Nars. Doon po in-explain lahat ni Sir Nars yung sinubscribe ko po siya. Ang dami po akong natutunan, sir.
Kaya sa malaking salamat din po kay Sir Nurse. It's our nurse, oh. After ano po sir, dati ko pinapanood ko lang po kayo. Aha. Ngayon no, sabi ko nga, sana pagka dumating din ng ano, ako din naman yung mano dito, ma-feature. Ngayon po, nangyari na. 4 months lang yun, ha? Oo nga po eh, wala pa hong taon eh. Oh, sabi ko sa inyo, i-message nyo lang ako eh, pupuntahan namin kayo talaga. Na-tempo lang sa ano yun sir, nakita ko po yung bago lang nung ano sir, may interview ko kayo, di ko alam, sa Pampanga din po ata. Na lettuce din. Hydroponics. So, Si ano? Si Arnold. Opo, Si opo, Arnold. opo. Ay, lapit ka lang. taga saan po yun sir? Dito lang sa, di ba kung saan kami pumasok? From Expressway, pumasok San Simon, kami ng opo. San Simon. Opo. Papunta dito sa'yo. Siya, papunta ron. Apalit ho siya. Apalit. Yan. Opo. Apalit lang siya. Oh, yun sir, Lapit lang. yun. Kaya sabi ko, paano kaya? Nakita ko doon na yung contact number at saka, kaya nag-message ko, nagbaka sakali din ako na ano. May vlog ka rin ba? Wala po sir, kasi umalis po yung parents ko sir eh. Pero may page po ako doon sa ano, Plant Habitat to. Nagpapa-free seminar po ako sa mga gusto pong matuto. Saka naglalabas din po ako ng mga videos, mga tutorial lang po, mga tips and guides po sa mga bata, saka sa mga yung iba ko kasi baka panghihinaan ng loob. Kala, siyempre iba ho hindi naman natututukan. So, baka makatulong ho. Saan mo nahanap yung mga buyer mo? Ang buyer ko po sir, yung unang-una ko pong number 1 buyer, yung Kadiwa ho. Alam niyo po yun sir, yung rolling store ng DA. Okay. Nakakapag-trade pair po kami dito sa Walter Mart po. Okay. So, hindi ko pa po na-experience talagang wala pa pong nabenta. Tapos dito, nakakabenta na rin. Tsaka Mga kapitbahay. kapitbahay, office ng mama ko. So, Ano bang, saan nag-office mama mo? Department of Agriculture po. Taga-DA siya? Oo, DA ho. So, ano po, yun, natulungan po ako nung nakita din po nila tong ano na to, yung project na to. So, sabi nila, para sa market to, mag-produce ka sa ano. Sila mama na yun, Si, ano po ata, Ma'am Menchi. Si Ma'am Menchi. Kilala niyo po. Oo. Menchi ho. Ayan. Menchi Nogoy. Sa office ni Ma'am, ka-office mate ni Ma'am Menchi yung mami mo. Opo, dito po sa main po. Sa main. Okay. Tignan natin. Sir, medyo pininturahan ko kasi ito sir dahil nabubutas ko sir. Yun po yung tsura niya pag ano. Ang harvest nito sir is katapusan po ng ano, January. January. Opo. Mabilis na lang yan. Mabilis lang po to. Sana nga medyo mataas pa rin po ang bentahan sa ano. Although hindi naman po tayo nagpapalit ng presyo pero mas maganda po kasi pag mataas ang presyo sa market tapos sa'yo Mababa ka. mababa. Lalabas mababa ka. Opo. Anong plano mo pagka-graduate mo? Sa akin talaga sir, gusto ko i-pursue lang itong I-pursue mo talaga to. pagpa-farming sir. So siguro sir, hindi lang muna mga high value crops. Nagtatry na din ako ng mga fruit bearing sir, ito mga melon sir. Sir, para iba-ibang variety na rin. Yung mga hindi pa po nakikilala dito sa Pilipinas. So dalhin natin yung mga iba-ibang prutas dito sa Pilipinas. Baka mas mataas ang presyo po, mas maganda po eh. Para hindi na, kasi sir, sa panahon ngayon, mahirap ang hiring ho eh. Lalo na pandemic po. Lalo na, lolo ko po talaga is, Farmer talaga. farmer po talaga. Ilang hektarya itong mga lupa nyo? Rice field? Yung iniwan po ng lolo ko sir is 5 hectares po eh. 5 hectares. Tapos meron pa po kung abandonadong poultry doon. Wala na po nagpapamanage doon eh. Sa inyo yan? Sa lolo ko po. Yan po yung bahay nila sir. Patay na po kasi sir. So, ang nag-ano na lang po yung mga anak niya pong lalaki, yung father ko po at saka yung kuya niya. Tingnan mo to. Inano lang yan ng tubig para hindi mabasa yung mga power supply. Kailangan maging maparaan lang sir. Hindi naman po kailangan gumastos ng malaki. So, kahit nasa bahay lang tayo sir, may kumikita pa rin tayo kahit papaano. Pagdating ng araw, malaki na rin yan kahit may ipon po eh.
Marami ka pang space na pwedeng gawin, di ba? Doon po sa likod talaga, sir, bala ko pa po sana mag-expand doon. Kaya lang, Mm. nung tinatayo na po namin yung ano, naisip ko po, iba po yung hangin doon mas malakas ho. So, baka yung mga ganitong structure, madali lang masira. So, sabi ko, pag-ipunan ko na para makapagpa-metal na lang ho. Ano yung ganun mo? Kawayan lang din ho yan. Kawayan sir. din lang Opo, yan? opo. Ang mga gumawa kasi niyan, sir, mga kubo maker ho dito Oo, sa... kaya palang kinis, ano? Opo, talagang Alam mo, pulido ano? ho gumawa. Kaya lang, sir, ang kawayan niyan, halos kaano na din ng ano. Dahil 200 na kada poste niyan, sir. Mahal din. Oo, pag binili ho dito. Hindi ko kagaya nung panahon namin dyan. Nagtatanim pa ho yung lolo ko. Kahit ilang ano po ng kawayan, libre lang ho. Puro kawayanan po kasi dati dyan. Naubos na. Ubus na ho. Dati ho, di pinapansin eh. Yun ang padamihin mo, yung basil. Opo sir, kaya lang po, sa market po kasi nun sir, iilan lang din ho ang bumibili niyan sir. Pero kung nakahanap po talaga ng may market na maganda po yan, mas maganda hong itanim yan kumpara ho dito dahil hindi ho siya maselan. Lalo na sa sunlight ho. Hindi masila ng basil? Hindi, Mas oh. madali? Mas madali ho. Tapos pwede ho, Lapitan nga natin. pag tumubo na ho, tatalbusan nyo lang ng sanga sir. Oh, Pwede. padami ng padami. Opo, opo. Oo. So mas maganda po siya, mas mabilis siyang paramihin. Oo. Actually, yung mga nagbebenta, talbos-talbos lang. At tas rene-repack na lang ho. Oo. Per Oo. per Grams ho. grams or kilo. Opo, mahal po. Talbos-talbos lang. Hindi ko pa Ganda. po kasi masyado alam yung laro sa market niya, sir. Dahil sa Italian resto po kasi madalas ginagamit yan sa mga pasta ho. Ang palay kasi ngayon, sir, is mababa na. So, kailangan palitan ng high value crops talaga. Oo. Kasi, sir, yung 500 square meter, kaya nitong tumbasan, sir. Sa kita. Ito, Opo. ilang square meter to? Almost 50 po. Yung 50 square meter, ang katumbas niya sa palay, Yung 500 square meter ho. yung Hindi- 500 square meter na palay. Ay, lagpas pa ho. Lampas pa. Opo, baka nasa ano pa po, 3,000. Oo. Dati ho kasi mataas ang bigayan sa palay, nagbaba na ho. Oo. Hindi na ho. Gusto nyo silipin sa likod, sir? Sige, punta tayo. Para mapakita ko po sa inyo yung likuran. Dito. Ito yung bahay niyo, Harold. Opo, opo. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang ho, sir. Ako po yung bunso. Bunso ka? Yung, Anong- yung ate ko po, graduate na. Ate mo. Psychometrician ho. Dito. Nung lolo ko pa po yung nabubuhay, sir, more on, ito lang po talagang tinatanim, sir. Palay. Opo, puro palay po ang business po talaga. At saka po yung nagpa-farm po din siya ng mangga. Nagre-rent po sa Lubao, ganyan. May sinetup ka dyan. Meron ho, sir. Ito, sir, wala pang UV, sir. Dahil experiment lang. Naubusan po talaga ako space, sir. Ito, sir. Ito yung balak ko talagang, sir. Kaya hindi na pinatamnan para pag nag-expand, sir. Dito po talaga iyasinta yung greenhouse. Tatabunan mo to. Opo, papatambakan ko po. Tapos mas maganda ho sana kung mababakal to, sir. Kaya lang, konti pang ipon, sir. Yan po yung rice field po ng lolo ko, sir. Kaya lang, sir, ang kita kasi dito, sir, 4 months ang hintayin mo, tapos hindi pa ganun ka, sir. Oo. Pwedeng, kung hindi mo pa tutubigan, tuyo to. Opo, opo. So, pwede kang magtanim ng gulay dito. Opo, sir, yun po ang balak sana namin dito sa likod para mapalitan po yung ano. So, matry lang po, pong Unti-unti lang. opo, kahit po Unti-unti isang lang. ano po Oo. sana. Dahil mas mahal po talaga ang gulay ngayon, sir, kumpara sa palay. Oo. Tapos yung crop cycle po is 1 month lang. 1 to 3 months. Oo, mga ganyan po. Depende po sa variety, sir. Tsaka sa klase ng gulay. Ganda. Sino nagpa-farming ng rice? Ang nagmamanage po ngayon, sir, yung tatay ko po eh. Okay. Kahit pala ganyan na siya kaliliit, sir. Oo naman. po ba? Lahat naman yan kwento. Ano po yung mga story niyo, sir. Yung lalo na yung mga kumita ng 1 milyon sa Ampalaya, yung mga ganun, sir. So sa akin, sir, siyempre, sir, meron naman lupa. So kumukuha rin ako ng idea. Nandyan na yung sir eh.
Seeds, napakadali. Mm-mm. Fertilizer, magkano lang naman. Pero nagtaas pa ang fertilizer ngayon eh. Oo. So, mas magandang i-business talaga kung ano yung meron ka, sir. Maximum. Kung ano meron ka na dyan, oh. Oo nga po, sir. Maximize lang yung resources, sir. I guess maggulay ka. Dito talaga, sir, balak sana namin, pakwan po. Kasi ang pakwan pang summer eh. Opo, summer ho. But medyo dry. O, balak po namin, katapos po i-harvest yun. Magtatanim kami ng isang pitak. Puro pakwan po, tsaka melon. Mm-mm. So, pagsasamahin po namin yung idea ng traditional farming at saka yung modern farming po. Baka mas maganda po kalalabasan. Nag-CRH din ako. Ito naman, sir, dahil marami kami palay. Mm. So, nanghinayang ako nung giniik yung mga CRH? CRH. Sayang din, sabi ko, baka pwedeng magamit sa medium. Mm. Pang Pang medium mo rin dito? imimix ko siguro sa sir. Kasi sir, na-try ko tong pure na CRH. Mm. Medyo acidic siya, sir. Acidic siya. Naninilaw, ay namumuti yung mga daw ng Oh. So, medyo haluan ko siguro sa sir. Haluan ko po ng coco peat. Coco peat. Uulingin lang yan, sir. Buong araw po inuuling yan. Oo. Wow. Nakita mo yan? May CRH, carbonized rice Rice hull. Tapos ito, sir, ito rin pala yung isang survive sa akin sa greenhouse, sir. Kaya nakapagpabuo ako ng greenhouse. Dahil Ano sa yan? plastic na to, sir. Ito yung ginamit ko nung nag-start ho ako. Oh. Galing pong pabrika to, sir. Pinaglagyan ng glucose. So nakita ko yung kapal ng plastic niya. So sabi ko, Baka pwede gamitin. Same concept lang naman sa UV, baka pwede din naman gamitin. So naging possible siya. After kung nakapagpagawa ng greenhouse na yun nga, itong ginamit, Oh. in-offer ko po sa iba. So maraming naging interesado, sir. Ang dami kong nabentahan nito, sir. Ah, talaga? Opo, kaya hindi lang naman po puro pala sa lettuce ang nagpagawa sa greenhouse na yan, sir. Iba-iba pa po, materyales, tsaka po, lalong-lalo na po to, sir, dahil yung demand po nito nun, napakataas, lalo na sa mga gusto kong mag-start. So ito, ready for ano to? Ready gamitin? Oo, ready na ho yan. Sila na lang ho magkakat, depende ho So, sa... itong nakalagay ngayon dito, UV po yan, UV. UV na, nagpalit ka na? Nagpalit na ho ako, sir. Ba't ka na nagpalit? Iba po yung size nito, sir. Tapos sa hangin na po, baka mas matibay na ho tong UV, sir. Oh, I see. Kasi magkaiba naman ho ang price niyan, sir. Ito naman, sir, para naman sa mga gusto lang mag-start. Kagaya ko po dati, medyo takot ho akong mag-invest kahit magkano lang ho yan. Pag nag-start ka talaga sa business, sir, nakakaba ho mag-invest. Sa umpisa pa lang, titipid ka na. Opo, dahil nga marketing student tayo, sir, may naging professor akong isa pong tinandaan ko po ang sinabi niya, pag nagbi-business, kailangan i-maximize ho natin yung resources, sir. So, lahat to ng pwedeng gamitin, kawayan ho, libre. Nagpagawa ho kaming kama nun, nagtatrabaho sa palengke yung gumawa. Hiningan namin ng grape box. So yun, ang ginastos na lang ho talaga namin itong plastic, tsaka yung patanim ho. So kahit po dito, sir, na-apply ko pa rin ho yun eh. Hindi ka po pwede talagang bumubulusok ka agad sa negosyo, sir. Mahirap na hong magbawa eh. Okay, Harold. Sabi mo, gumastos ka ng 50,000 dito. Opo. Nabawi mo na siya in 4 months. Opo, sir. In Opo. 4 months. Basta't po kasama na ho yung mga consultation fee, yung materials ho. Pero kung sa pure lettuce pa po, na harvest, hindi pa po. Hindi pa. Opo. So pinagsasama-sama mo lahat ng kasi mga ho, pwede kung- mong ano. Kung sa harvest ho, Oh, abutin ho ako ng 6 months. 6 months. 6 months ho. Okay. So ito, magkano value ngayon ito? Itong nakatanim dito sa loob ng greenhouse. Ito ho, sir, pag nabenta ho lahat, pag na-dispose ho, inaabot po yan ng 15,000, sir. 15 Opo. at 30 days 25 po. at 25 days. Ang maganda ho dun, sir, hindi po ako gumagastos ng nutrient solution. Dahil Sponsor po ako, sir. ang galing ng bata to. Shoutout pala kina, sir. Kanina? Kay Sir Len Divino, tsaka kay Jonathan Valencia po, NutriPlus.
Maraming salamat po sa pagsuporta po sa crops ko. Okay, so- napakabait po naman yan, sir. Ang galing, no? Paraan, no? So, libre yung nutrients mo. Libre po, sir. Yun po isa sa pinakamahal pong gastos, sir. Oo. Partner po ni, ano yun, sir, Nutrihydro. 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 Okay. Etong 50 square meter na greenhouse mo, kayang kumita ng 15,000 Opo, monthly. monthly ho. Monthly. Siguro, sir, ang expenses na lang, 2 to 3,000 na lang ho. O, edi, magkano lang, kumita ka ng 12? Opo, 12 ho. Oh, Dahil sa baso na lang ho. Oo, kasi nga, may mga way siya to bring down costs like Opo. sponsorship. Opo. Yun po ang... Nagtuturo siya, may mga nakapagbenta siya si Harold ng mga raw materials sa paggawa ng greenhouse, improvised greenhouse. Ayan. Kaya wala siyang gastos in effect, halos. Tsaka sir, dahil ito pong nagpagkakapagawa lang ho ng pinsan ko ng bahay, sir, contractor ho yun. Ah, So pinapasok ko na rin ho yung sir, yung pangongontrata ho sa greenhouse, sir. So siguro, sir, ang una kong gagawing sample, yung sa akin, sir, pag napagawa ko na. Dahil mahirap naman ho kung wala ka pa mapapakita. Sino magpapagawa sa'yo? Ayan. Dahil ako lang din naman ho ang nag-install yan, sir. yung small business, pero ginagawa niya multiple stream agad. Iba-iba yung Opo. source. Dapat po Pero lahat sila, yung business, magkakasama. isa po sa iisang concept lang po. Isang concept. Maganda ho kasi dito sa hydroponics, sir, is ang dami niya hong pwedeng laruin, sir. Gaya nga una sinabi niyo, sir. Hindi lang ho isang income ang makukuha mo dito, sir. Madami ho. Lalo na po pag napag-aralan mo siya ng todo, research, makapag-produce ka ng malalaking crops. Maraming magtatanong talaga, sir. Dami kang tuturuan. Nakapag-conduct ka na ng mga webinars, sir. So, yung training mo through webinar. Webinar pa lang po. So, mukhang lalaki ka. Sana lang, sir. Sana po. Ako, sir, sa akin, sir, hindi ako nagpo-focus agad sa yung income at saka sa resulta, sir. Basta ako, trabaho lang sa passion na rin kasi, sir. Oo. So, bonus na lang talaga yung mga kita, sir. More on passion. More on passion talaga. Dahil ba sa bata ka pa, kaya hindi mo iniisip yung income? Yun, sir. Hindi na iniisip ang income, sir. Oo. Hilig ko din kasi mag-business, sir, pero hilig ko rin po ang pag-aalaman. Oo. Sa akin naman, sir, mas priority ko lang talaga yung makapag-produce ako ng magagandang makapagturo. Bonus na lang, kusa na lang talaga pumapasok ang income, sir. Hindi naman yan. Pag yan kasi ang hinabol natin, sir, pag wala kang benta, sir, hihinto ka. Hihinto ka talaga, sir, kasi mawawalan kang gana. Hindi kagaya ng, kasi sir, mayroong season nun, sir, maling seeds yung nagamit ko, sir. Isang crop yun. Kahit Buong lahat ng laman ng isang greenhouse. side, sir, isang side. Isang Ginamitan ko siya ng sir, local seeds, nag-try ako. Ang pangit ng kinalabasan, sir. Pero pwede siyang sir, pero hindi ko minarket talaga, sir. Lahat yun, sir, ginupit ko. Talagang pinakain ko na lang sa para lang hindi malabas yung pangit na quality, sir. Ano mga plano mo sa buhay? Sige nga, alamin natin si isang 21 years old kung paano siya nagpaplano ng buhay niya. Sa akin lang talaga, sir, is prepare ko lang talaga yung future ko para sigurado na. Mas maganda kasi mas maaga kang lalo na sa edad ko po, wala pa akong responsibilidad. So kahit mag-take ng risk, libre, wala. Mas madali. Sino bang magagalit wala ka namang pinapakain bata, wala ka pang anak. So yun, bala ko lang talaga, sir, makapagpagawa ng, dahil malaki naman yung lupain sa likod. Kung ano yung nakikita ko sa mga abroad, sir, kahit alam natin, medyo imposible. Eto nga, sir, hindi ko naman din iniisip dati. So kahit imposible, makapagpagawa ka ng isang malaking farm dyan ng greenhouse, sir, hydroponics, mga modern na, sir, dahil yun na tayo, sir, yun na yung mundo ngayon, moderno na talaga. Mga farmer, pinapalitan na ng technology. So, anong mga crops na gusto mong introduce doon pag yung dream greenhouse mo? Yo, sir, yung sa Bukid Amara, sir, gustong-gusto ko talaga matry yung Japanese melon nila, sir, dahil napakamahal ng crops na yun. Lettuce, sir, siyempre, tsaka yung mga basil.
At saka yung mga ordinary gulay siguro sir sa ano yun, lupa na lang sir. Kasi sayang naman yung ano doon. Kasi sir, nag-try ako dito sa mga malalaking store. Per kilo talaga ang kuhaan. Kaya lang sir, di ko pa per kilo yan dahil napakaliit pong scale niyan. So, Yung per kilo. Opo. Oo. nakapag-try naman ako dito sir. So per cup din ang benta Opo, mo? per cup po. Sa labas, 3 for 100 yan sir. Kung ano sana sir, per kilo ko, kaya lang, konti lang ho sir. Kung malaki sanang scale yan sir, pwede. Pwede, Mas oo. ano ka talaga. Mas madali ka Parang makapaghanap. kagaya ng mga greenhouse sa Baguio. Yun mga ganun sir. Yan. Kayang-kaya Per kilo talaga sila. makapag ano, kikita talaga. So hindi kayo nabuubusan ng market, di ba? Padami ng padami yung nag-hydroponics. Opo sir. Opo. Kumusta? Yun Hindi nga hindi po, kayo ano, nag-aagawan? Ang maganda kasi dito sir, padami ng padami, pero ang labanan na lang kasi ngayon sir is yung quality na lang talaga sir. Dumadami ang nag-hydro. Ang mas maganda nga sanang gawin nito sir is yung ikaw, yun nga sir, kung tinatanong yung ako, ano yung plano ko. Ang mas maganda sana sir, yung kumbaga sir, magkakabigayan kayo ng ano, kung ano yung itatanim, parang ganyan. Kagaya ng ginawa nyo sa online palengke sir. So mas maganda kung sa isang community na lang kayo, doon kayo magbabagsak ng mga produce nyo. At least farm to table experience pa rin. Mas upgraded siya na palengke. Mga ganun sa sir. So, walang kompetensyahan dun sir. Lahat kayo kikita. Oo. Balance pa yung mga naproproduce nyong gulay. Walang shortage, walang sobra-sobra. So, sana maging ano yun. Pagdating siguro ng panahon sir, mangyayari yun. Yun ang hanapan mo ng market, yung basil. Yung sa basil sir, Actually, I heard may isang farm dito sa Pampanga na basil yung ano, puro basil ho. buong malaking greenhouse, basil lahat. Kung ano talaga sir, sinabi ko nga ho sir, ang basil ho talaga is mas maganda po kaysa sa lettuce. Dahil ang spacing lang ho niyan, Mas sir. maliliit, no? Opo. Napakadami ho na mapoproduce niya. Tapos ang kilo po niyan is 800 do eh. Sa mall ho, mga ganyan. So kung ikaw magsusupply, mabibigay mo kahit nasa 500, 400. Kikita at kikita ka ho. At sa ano, yung sa Qmart sa Quezon City, Okay. may ano doon, may isang stall na a few lang sila na nagtitinda ng basil. Few lang. Pag pumunta ka doon ng alas 10 ng umaga, wala ka na may bibili. Ubus na yun. Dito kasi sa Pampanga sir, parang wala pa akong nakitang ganyan sir. Ang Italian resto kasi dito sir, di ko pa po talaga nakikita sir. Oo. Puro restaurant ang bumibili sa kanila. Kaya ubus lahat. Ay, meron palang tumawag sa akin nun sir, Chinese. Oo. So, ang tinanong niya sa akin nun, kaya, mga basil nga sir. Oo. So yun sir, kaya din na isipan kong asinta na agad yung lupa, mas bilisan yung ano, para matayo isang farm. Dahil naghahanap ng basil sir, ang hirap pala sa pagfa-farm na business sir, pag hinanapan ka, tas wala ka pa, hindi siya pwedeng market ka muna bago yung And then, hindi pala pwede sa farm sir. Oo. Kailangan talaga. Actually, ano nga yan? Tricky nga yan eh. Oo. Kasi, Di ba? somehow, kung may nagsasabi na, ano, market mo muna para pag may produce ka, Opo, dun po meron kang ano. baligtad po. Pero hindi po pwedeng nagmamarket ka na nung wala pa. Opo, yun po Ang ibig pala. sabihin nun, magmamarket ka pag may malapit ka nang may ma-harvest. Yun po Yung pala ganon. sa ano. At saka ano yun, pag nakuha mo yun, tuloy-tuloy na yun. Ganun po kasi, Tuloy-tuloy na. ganun din po nangyari tong greenhouse na to sir eh. So sa Oo. totoo lang sir, napwersa din akong gawin to dahil may isa akong customer nun sir eh. Nung nag-600 ang kilo ng lettuce sir, pinakyaw niya yung Kinuha niya lahat. crops ko sa luma kong greenhouse. Tapos sinabi niya, baka pwede mo akong supplyan. Sabi niya, tapos baka pwede kong bisitahin yung greenhouse mo. So sa akin sir, syempre sir, kung may Korean store yun, tapos mabibisita niya, maliit lang yun, Oo. baka atras, sabi ko. So, Oo. total, meron na tayong ano, pwede nang pagawa. Try natin Kaya pagawa. nagpagawa. Nung napagawa, nawala. Pero, Well, ang daming opportunity pumasok, sir. ganun talaga. Yun ang maganda sa ano, Ganun sir. talaga. Hindi ka pwedeng mag-rely Opo. sa isang kausap. Tama ho, tama. Dapat marami kang kausap. Kaya nga, yun nga ang sinabi ko talaga, experience ho, dami kong matututunan. So, ano po talaga sa akin na bata pa lang ho ako. Na-try ko na at least, hindi na po ako kakapa pag
sa edad po na 25, gusto mo pang mag-start. Talaga, ikaw talaga yung Opo. ikaw talaga yung gagawin ng way para mai-market mo yung produce mo. Pero okay naman yun, sir, dahil itong greenhouse na to, sir, dami napasok na opportunity na to, sir, sa mga nakakausap ko lang ho. Hydroponics pala, sa Pilipinas lang din. Oo. Tapos kay Sir Nars pa. Oo. Kay Sir Nars, hindi pa. Nagtanong ka rin sa kanya? Hindi mo siya tinawagan? Hindi pa. Oh, okay. Di ko po alam talaga na sumasagot pa yung mga ganun. Kahit kayo, sir, di ko rin alam nun eh. Oo. Dahil kung ano ko talaga, sir, kung nag-uumpisa ka, parang akala mo yung laro sa ganyang hindi na masyadong mapapansin yung mabababa sa So, sinubscribe ko na lang siya, sir. Nood-nood ako. Kahit itong system na to, sir, tinuro niya lahat yan, sir. Wala siyang tinago eh. Yun po yung maganda sa kanya, sir. Yun, self-study din, sir. Tapos, may group naman yan sa Facebook, sir. Magbabasa-basa ka lang din. Research sa Facebook. Nood ka ng mga mas maganda ho sa lalo na international ho na mga nag-hydro. Advanced ho sila eh. Sir Narso. Ang tawag mo si Bukid Amara. Yun nga, sir. Maganda talaga greenhouse nila. Nung pinasyalan yung nga ho, sir, sabi ko, grabe. Ginagawa pa lang yun nun. Oo po. Tapos, grabe yung investment niya dun, sir. Lokban yun, no, sir? Sa Lokban. Mabait naman sila. Sir Emmy, yung Michael, gumagawa ng greenhouse. Si Sir Mike, yung Sir Mark. mag-ooperate ng loob ng greenhouse. Si Sir Mike ko, mini-message ko minsan dahil magaling ho talagang na agriculturist si Sir Mike. Madami din ako natututunan kay Sir Mike. Lalo na sa mga feeding ng halaman. Kasi talaga siya license ho siya eh. Tayo sa kapaka lang ho sa experience. Kasi nakikita ko marami rin hong nahihirapan sa ganyan, sir. Hindi ho lahat natutubuan, hindi lahat nagiging successful. Lahat naman dadaan sa problema, kaya lang. Ang problema, pag huminto ka kasi talaga, Tapos na. tapos ka na. Ba't ka pa hinto, di ba, sir? Wala na eh. Pag hininto mo, wala na talaga yan. Mas maganda tuloy-tuloy lang, may bumili, wala. Ang dami mo ng ipon. Meron na, sir, na kakabayad na nga rin ng tuition, sir. Ikaw na nagbabayad tuition mo eh. Tuition fee mo. Bukas niya, sir. Ilang sems ka pa ba? Ngayon, sir, Dalawa na lang. Third year, second sem po. Sa feasibility, siguro, sir, subukan ko about din dito para mas So ilan ang Ilan ang tao mo dito? Wala, ikaw lang. Ako lang, sir. Ikaw lahat? Opo. Kasi, sir, konti lang yan, sir. Tapos nasa bahay lang ako. Anong gagawin ko sa bahay, sir? Ikaw na lang. Ako na lang. Sayang. Sir Nurse nga, nag-work pa eh. Yun na nga, sir. Basta't, isistema lang, sir. Isistema Si lang. Jules, napanood mo rin ba si Jules? Sir, si Kagulay ho. Edi rin, nag-work din yun, nagtuturo rin. Teacher ho. Di ba? Oo nga ho. Gagawa nila. Sir? Si Marvin, napanood mo rin? Sir Marvin, si Katanim. Pinapanood ko din ho yan. Yun naman din, sir. Baka din ho mag-visit din. Magbivisit siya rito? Opo, Sir Marvin. Magkikita kami next week. Next week ho. Doon ho sa Rizal. Sa Rizal. Sa largest NFT ho. Sabi niya. Maganda din ho doon. Basa ka rin ng sarili mo. Tsaka, kahit kasi apply mo lahat yun, sir, hanggat hindi ikaw yung hindi mo makikita, sir. kung mag-work sa'yo, hindi. Dahil hindi pare-pares ang environment ng kada lugar, sir. Correct. Maliit na galaw lang sa temperatura, sir. Nagbabago. Yun pa lang isa kong nagustuhan sa sir, sa pag-hydroponics at saka sa pagpa-farming. Hindi siya boring, sir eh. Kasi araw-araw, May kailangan discover. hindi hindi kung paano yan, sir, yun na yun eh. Panay ka adjust, sir eh, kung anong nakikita mo, kung anong kailangan. Hindi ka lang farmer, sir eh. Pati klima at saka pinag-aaralan mo na, sir. Pati yung panahon. I-perfect mo yung business side. Kung gusto mo talaga mag-grow. Marketing. Yan ang ko, sir. Yan pa yung isa ko sa pinag-iisipan talaga, sir. Dito kasi talaga, sir, sa totoo, sir, nagkakaproblema ako, sir, dahil yung sunlight ko dito is nag-iba.
Kasi nag-iba talaga ang Oo, sunlight yun po pag ang December. yun po ang di ko Pero pabalik na, 1 buwan na lang. yun po ang di ko naisip agad, sir. Dahil nung ginawa ko to, talagang napakainit ho dito. Oo. So, ngayon Hindi, ho, konti lang naman na, January na eh. Oo, sir. Feb, March. So, Balik na siya eh. etong quality ho dito, apektado ho. Oo. So, ang ginagawa ko, ka-harvest doon, lipat ko sa kabila to, parang naging movable sila, sir. Oo. Di bale, March. Okay na yan. Ang balak ko talaga, sir, yung ganun nga, sir, makipag-stable ka na sa isang, may sinusuplayan ka na. Well, okay naman yung okay naman talaga yung may sinusuplayan ka. Basta, bottom line, hindi ka pwedeng umasa sa isa lang. Oo po, tama yun. Kailangan, Maraming option ho. Ah. Dahil sila, sir, hindi ka naman niya, sir, susuplayan mo sila, pero hindi naman magiging, talaga stable sa'yo yun, di ba, sir? Kung may maging Oo, kasi, oo, pamurahan yun, sir. let's face it, business din yun eh. Oo, business Siyempre, yun. maghanap din siya ng Mas mura, mas maganda. mas mura, mas maganda, Opo. mas reliable, di ba? Kaya may competition kahit na lagi. sabihin mo na may regular ka. Yun po ang... Kailangan isipin mo na anytime soon pwedeng may Opo. umagaw sa iyo ng market na yan. Kaya kailangan mo pag-igihan Oo. lagi. Araw-araw, lagi mong ibit yung kung ano yung meron na... Itong harvest na to, sir, lagi hindi ka dapat satisfied dyan, sir. Lagi, mas maganda lagi. Kaya nga sa likod, sir, tatry ko sana ibang system naman ang gagamitin ko. Mas magastos pa nga yata yung ginamit ni Sir Nurse kaysa sa iyo, Bakal ho kasi yun, sir, Bakal mga yung angle ganyan, bar po. oo. Ito ho kasi, sir, ito, sir, mga pinagbaklasan pa ho kasi sa kubo to, eh. Kaya medyo natipid ho namin yung materialis dito. Yun ho, kawayan din ho, trusses ho sa bahay. Oo. So, ito kasi, sir, nung pinagawa ko, sir, dahil ang labor nito, sir, 1.5 per day, 2 tao ho. Ilang araw niya ginawa? 3 ho, tapos may pang-4 pa, hindi ko na ho pinabalik. Di pa ho- Ikaw na kami na ho ng tatay ko nagtuloy. Sa loob ho kasi kami lang din na nakakaalam, so kami nang gumawa. Itong mga pipes, yan. Binutasan ko na lang ho. Dami naman ho tutorial. Mahilig naman din ho ako mga likot ng kung ano-ano, sir. So, di naman ako nahirapan sa ganyan. Okay, Harold, ano yung mga best practices na na-encounter mo na pwede nating i-share sa audience natin? Especially mga gusto rin mag-set up na ganitong business. Unang-una po talaga is kailangan talaga, una po, wag po muna tayong yung panghinaan ng loob. Yan po ang number 1 is kailangan malakas ang loob natin. Dahil kung may nagustuhan kayo sa bagay, naisipan mo, so kailangan i-pursue mo. Tsaka ka na matututo yan pag mismo nandun ka na ho sa Tsaka wag ho tayong kakalimot sa taas. Yan po ang mga turo ng magulang ko talaga. Magdasal ka dahil lahat to is, hindi naman ho lahat yan na knowledge nang galing sa akin Bigay ho talaga sa yan. Galing ho sa taas yan. So, pag nakapag ganun na po kasi, lahat po, napakadali yung gawin, sir. Lahat may kasagutan. Magtanim ka, hindi mo problemahin ng market, sir. Yung iba, sasabihin, mahirap ang market. Lagi kasi ako na last minute, sir. Ako naniniwala talaga ako sa ganun, sir. Na pag may ka talaga sa taas, hindi ka papabayaan, sir. Kahit simpleng bagay lang yan, sir, kahit ano pa yan, na pag dinaan mo talaga sa taas, walang sir, wala kang magiging problema. So, kung may gusto po kayo, unang-una pong aralin po muna natin is wag pong maging mayabang, maging mapagkumbaba palagi. Dahil yung tao, kumbaga, maka-encounter ka ng tao, makikita nila kung anong loob meron ka talaga, sir. So, sila din ng balang araw, makaka-encounter mo ulit yan. Baka sila na yung market mo, sila pa yung magpapaturo sa'yo, magiging customer mo. Yun sa pag-hydroponics naman kailangan maging madiskarte tayo. Pag wala tayong pera, hindi naman yun ang pinaka number 1 na kailangan. Hindi naman pera talaga. Kailangan mo maging diskarte talaga. Ako nga nakapag-start ako, yun nga, totoo po ang nasa 1,000 lang to 1,500 lang ang ginastos namin. So ngayon, tignan nyo kahit sabihin natin medyo medyo maliit pa yung scale na to. Pero kung ano po yung dati, iba Kasi kung ano ang nakikita ng tao ngayon,
Ito na lang ho ang nakikita nila eh. Di na ho nila nakikita no, yung pinagod mo pa dito. Marami lang ho kasi pinagdaanan, 10 months ba naman yun sir, sa pag-hydroponics. So yun, sa mga gusto pong mag-start, maximize nyo po yung resources kung ano ang meron. Hindi naman ho kailangan styro kung styro. Kung anong meron, plastic, PET bottles. Kung wala po kayong knowledge, nandyan yung YouTube. Group, pwede ho kayo mag-message sa page namin, nagtuturo din kami. Marami po tayong mapagtatanungan dyan. Tapos wag niyo po munang isipin yung iba't ibang bagay kung ano yung mga problemahin. Kasi hindi naman ho agad yan yung problema eh. Ang problema ho mismo pag pag nandun ka na sa mismong trabaho mo na. May encounter Doon mo pala talaga wag mo pong pangunahan dahil hihina po ang loob mo sir eh. Oo. Iisipin mo madaming problema so ang chance baka huminto ka eh. O kaya mahirap hindi ka pa mag-start. Oo. Bigyan mo ng example. Let's say, ano yung mga iniisip nila, ano yung iniisip bakit hindi maka-start kasi may ang daming iniisip na Sige problema. sir, nung nag-sample ako sir parang sa akin sir. Ako sir, ngayon ko na lang na to sir, pero sa akin mismo nangyari yun sir. Bago ko ginawa talaga to sir. Ako pala sir, parang walang-wala din nun kasi nung araw na yun. Dahil ako sir, nagne-negosyo talaga ako ng nagre-reseller po ako ng mga dim sum nun sir. Hilig ko talaga sir. Mag-business. Opo, magbenta-benta. Opo, magbenta. Ano po akong dim sum, so kami nga ho, yung 1K ko kinikita talaga na yun, takot na takot po talaga akong investor sa hydroponics. Dahil hindi ko alam anong kalalabasan sir eh. Kumbaga, ano po talaga eh, risky ho talaga sa akin ng part na yun eh. Kahit sabihin, yung 1K ho dati napakalaki sa akin sir, nung panahon na bago-bago Yung time na yan. Opo, kasi di pa ako kumikita eh. So, hirap kang bitawan yung Hirap na hirap. 1K. Opo, kasi di mo alam sir kung may babalik ba eh. Okay. So, sige, subukan natin. Unang harvest, kumita 700. May tira pang solution yun, sir, kasi konting lang. Nakapagtanim na ulit. So, nung nabenta ko yung 700, sir, at saka nakapagbenta ako ng plastic na yun, doon ako nagkaiba ng sir, na sabi ko, yung pera palang ganito, pag inano mo, bilis palang kitain. Parang ganun, sir. Hindi naman pala mahirap pag nadiskartehan talaga, sir. Tapos yung potential nito, sir, nakita ko dahil wala pa nun, sir, nung kapanahunan pa nung banda pa kay Sir Nars, sir. Konti pa lang kami nun. Talagang pinagkakaguluhan nila nun, sir. Kinulang pa nga ako nung una kong harvest, sir, yung tanim ko dati, sir, ganyan lang, kalilit. Kinapatos nila, Dahil nga bago sa mata. So yun, biglang ako, mas ginaganahan na ako. So, ang pangalawa kong ginawa nun, sir, yung nag-establish ako ng page para sa promotion. 1 likes, 2 likes. Ganun na naman ulit, sir. Hindi mo na naman alam hanggang saan na naman yung page na yun. Ngayon, 2,000. Yung wala na lahat yun, di ba, sir? Yung mga pinapangunahan nating problema dati, wala naman pala. Hindi pala problema. Opo, hindi pala problema. So, yun ang number 1 na advice ko. Tsaka mga tips. Kung may mga gusto tayo, hindi lang naman about sa farming eh. Nagkataon lang na farming yung pinag-uusapan ngayon, sir. Kung may mga gusto kayo, iba-iba naman tayong mga tao eh. Yun, tapos kailangan, sir, hindi ka pwede hanggang salita lang, sir. Gawan mo na action kung ano nasa utak mo. Kasi idea mo yan, sir eh. Hindi naman idea ng iba yan, sir eh. May magsasabi sa'yo, hindi maniniwala. Pwedeng hindi maging successful. Pero paano kung naging successful, di ba, sir? Di bigla kang bulong. May nagsabi sa'yo na paano kung hindi yan mag-work? Yung naman, wala naman, sir. Kami lang ng yung market lang, sir. Kami ng tatay ko dati sa market nun. Nung unang-una, nagkataon lang talaga, sir. Dahil ito, sir, may palayan dito, si tatay ko. So, ang mga bilihan ng gamit nito, sir, napakadali namin nakuha dito sa San Fernando. Pero nung in-interview nyo kasi, Sir Nars, sir, Pahirapan pa. Opo, tsaka nung kino-compute ko talaga yung mga gastos, sir. Malaki talaga. Talagang inabot ng, yun nga yung seeds, di ba? Pinakita niya yung nasa tab. So meron palang mga local seeds, hindi ko alam, sir, na 40 pesos. So yun, sinerte naman kami, sir, na magandang klase agad yung nakakuha namin. Nakapag-start kami kahit wala pang meter, puro instruction. So yun, sir, kahit hindi pala gagastos ng malaki. Pero yung 1K kasi dun talaga, sir, wag nag-umpisa, parang nahihirap nga bitawan. Ngayon,
puhunan lang, sir, magkano na. Oo. Yung dating akala mo, kung mahirap bitawan, hindi pa pala yun yung pinakamahirap bitawan. Oh. Eh ngayon, kumikita ka na ng 15,000 a month. Opo, tapos Kumusta yun? Mahirap bitawan yon para sa bagong investment? hindi na, sir. Sir, yun, ang ginawa ko nga, sir, ang ginagawa ko ngayon talaga, sir, yung pera ko talaga, sir, wala akong tinitira. Ginagawa ko lahat na ano. Parang materialis talaga. Binabalik mo? May Ini-invest mo lahat? Opo, lahat po. May natitira akong konti, sir. Halimbawa, sir, mga box na yan. Oo. Ang dami kong in-order nun, sir, dahil nagkaubusan nun. Oo. Yun naman po ang dinispose ko. So, ang 5,000 ko, naging double. Oo. So, hindi natulog ang pera nun. Yun po yung kinita ko din nun eh. Oo. So, kailangan lang kung anong... Kasi, sir, kung tulog yung pera, parang sayang din eh. Marami pa naman ibang bagay na pwedeng pagkakitaan. No? Oo. Kahit about lang naman dito, sir. Oo. Yun, sir, madami pa. Cups, iba-iba yung mga binibenta natin. Sistema, mismong ano. Yun nga, yung styron nga, sir, dahil hindi naman naluluma. So, nag-order ako marami. Tapos, kino-convert ko siya ng mga grow boxes. Oo. Siya ang dinidistribute ko. Saka mo ibebenta? Opo, padala ko ng Tarlac. Oo. So, yung nagkaka-added value na siya, sir. Oo. Nag-iiba na yung presyo niya. So, nagiging doble yung kita natin. At least yung pera, hindi na natulog. Babalik sa'yo, doble pa. So, yun, sir, unang siyempre, papasalamat din ako sa inyo, sir. Dahil pinuntahan niyo pa rin ako dito sa, ano, tsaka sa taas. Dahil, yun nga, sir, kung anong meron ako lahat, sir, hindi naman naging mahirap para sa akin. Siguro, sir, nakikita ng iba, pagod ako dito, pero Pagod ka talaga? hindi, sir. Hindi ka pagod? Hindi mo mararamdaman yung pagod, sir, pag ano eh. Yun ang gusto ko ngayon sa ano, sir. Kumikita ka pero hindi ka nakakaramdam ng pagod, sir. Ang pinakapagod siguro, sir, pag hindi ka nakakabenta. Siguro, ganun, sir, di ba? Parang talo ka eh. Pakiramdam mo, talo ka. Doon ka napapagod? Opo, Pero sir. hindi ka napapagod kasi lahat sold out. Yun nga ako, sir, eh. Hindi Oo. pa ako nakapag-experience ng ganun. Pero Oo. yun kasi ang makakapanghina ng loob, sir, yung June na ng harvest pero wala pang nag-order. Oo. Yun Eh, ang- well, that's the time na maging creative ka. Oh, yun- Paano mo siya i-dispose? yun Kaya naman gagana yung utak mo ulit. Tama po, sir. Yun po talaga ang maganda sa business talaga. Tapos mas na-start mo siya ng mas maaga. Oo. Kasi, sir, kung ano, hindi mo naman alam to eh. Kung hindi mo pa talaga na-try. Oo. Sino mo makakalaman ng mga ganun? Pag naiipit ka sa isang bagay, doon gumagana utak mo eh. Ganun nga din, sir, nung kapanahunan na yun, nung wala ka talaga. Oo. So, nag-iisip talaga kami ng tatay ko paano umanap ng income. Oo. So yan, kung isa-summarize natin yung sinasabi ni Harold, ang importante, mag-umpisa ka. Opo. Tapos, kung ano man yung mga iniisip mo na problema, huwag mo munang problemahin pag hindi pa siya problema. Pag problema na siya, edi saka mo siya gawan ng solution. Opo, Ang tama. importante, makapag-start ka. Opo. Di ba? At So, si Harold, hindi niya ginagastos yung kita niya maliban doon sa pambayad ng tuition fee niya. At saka, ano, sir, pag nakapag-start ka naman, sir, siyempre, huwag ka nang hihinto, sir. Yun na ang pinaka-number. Huwag ka nang hihinto. Huwag ka nang hihinto. Okay. Kasi once na huminto ka, talo ka na. Oo. Siguro. Anong nakikita mo in 3 years from now, 5 years from now? Gaano ka na kalaki na farmer? Ayun, sir. Para lang naman sa akin, sir, opinion ko lang naman yun. Yun nga, sir, itong ano, na-imagine ko din itong likod namin. Panay lang, sir, eh. Kung paano ko rin naman ini-imagine to, sir, ito din ang nangyari. Gaya doon sa message ko kay Sir Jules, hanggang ngayon, ni-screenshot ko, sir. Nung nag-start 2 ako, sabi ko, sana, Sir Jules, pagdating ng panahon, kagaya ko na rin yung farm nyo. So, ganun din yun, sir. Navi-visualize ko at sana mangyayari talaga yun, sir. Sa'yo. Basta't hindi ko intuan to, sir, hanggat hindi... Ayan. So, babalikan natin si Harold, ha? Oo, sir. Pag yung ilang hektarya yung nasa likod nyo? Yung sa likod namin, sa 3 hectares. 3 hectares. Yung para sa inyo ni AirPods mo? Sa airpods ko, sir, tigwa 1,000 SQM sila dito banda, sir. Tapos meron sila sa part na yun. Oo. Pero ang target ko lang muna dito, sir, yung 500 sa Dito likod, muna sir. sa likod ng bahay. Dahil napakalaki na ng 500, sir. Ito kasi, malaki sir, 50, magkano na ang kinikita. So, sa 500, sir, makakabuhay na ng pamilya yun, sir. Mga biglang mag-asawa sa Harold. Ay, di naman ganun, sir. Gusto ko lang suklian talaga yung pagod ng magulang ko. Mas maganda kasi, mas bata ka, mas mapa-experience mo. At saka, mas mahirap kasing mag-start ka, sir, pag may edad ka na, ka-graduate mo, doon ka pa kakapa. Ba't hindi na ngayon, sir, di ba?
Alright. Sinamantala ko lang yung pagkaka-online class, sir. Ah. Hindi ko naman din gagawin to, sir, kung may klase. Dahil hindi kaya talaga yung oras. Oo. Siguro, sir, may isa na akong greenhouse, mga summer. Summer, Summer, bilis oh. ha. This summer may isang greenhouse ha. Yung 5 Hindi naman, sir. Hindi Yung pa. ginanyan natin sa box kanina. Ayun, yun. muna Yung ang start. ipinakita mo kanina. Kasi, sir, mahirap pong bawiin talaga pag bigla kang bulusok eh. Dahan-dahan lang, sir. Step by step lang tayo. Ayan. So sana may natutunan kayo doon sa strategies ni Harold, no, na pwede talagang magnegosyo kahit na maliit na halaga. Ang importante, mag-start ka na ngayon. Gawin mo na. Ayan. Harold, i-promote mo saan ka nila makakontakt, phone number, Facebook page. Sa mga gusto mong mag-farm visit po na sa mga taga San Fernando dyan, nandito po ako sa Sitio Pierce sa Barangay Pandaras, City of San Fernando, Pampanga. Yung mga gusto naman po mag-order ng mga fresh na lettuce, pesticide-free po yan, hydroponically grown. Mag-message lang po kayo sa page namin ng Plant Habitat ho. Ako ang admin doon, ako na rin ho ang sasagot. Pati ho sa mga gustong mag-inquire, pa-construct ng kahit ganyan ng greenhouse, pwede ho, bakal, o kaya pa-install ho ng hydroponics. Pwede na rin ho, may contractor naman ho tayo dyan. So sa mga gusto rin ng tips and guides ho, mag-message lang ho kayo. Lahat naman ho, sinasagot ko. Para sa'yo, Harold. Ay, maraming salamat ho. Ayan. Yung agribusiness merch, available na po yan sa Shopee. Ang link ng Shopee, tingnan nyo lang dito sa description ng video. In-harvest mo kahit maliliit? Hindi po, meron pa kasi yung mga sobrang seedling doon, sir. Yun po yung green ko para may personal consumption po. Mas masarap po kasi yung lettuce, sir, pag maliit. Pag Maliit. Po, malambot po yung dahon. wala siyang pait. No? Wala ho. Lalo na sa panahon ngayon, sir. Ang pait po kasi sa lettuce, nangyayari pag environmental stress. Pag mainit. Tsaka ho pag, halimbawa, yung halaman hindi pang lowland, lalagay sa lowland. Hintay kayo, ma. Hello, ma'am. Hintay kayo. Hello po. Sir. Hello. Ang luwang pala, sir, ng bukid. Oo nga napapagar. Minsan nung pumutok yung pinatubo, Oh. nagano yung tubig dito, umakyat na ditong gano'n. Dati, nung hindi pumutok, Wala. okay pa sana hanggang doon sa may baba. Kaya, ngayon, nag-iisip kami kung anong ang tatanim namin dito. Kasi seasonal lang, pag ganyan, tagtuyot lang. Pag December, doon ka lang pwede magtanim ng palay. Malay. Gusto namin sana i-try yung ubas eh. Dito sa, itambakan May namin. ina-feature ako dito taga-Arayat, nagtanim ng ubas. Okay naman, sir, yung Napag-grow naman niya. Ginawa niya, tourism. Parang pick and pay. Ganun ang ginawa niya. Kumitay farm na, sir. Nakabawi yun, hindi pa. I think so, oo. Malaki yung sir. Hindi ko pa Maliit lang. unang Maliit lang. Malaki yung buong farm nila. Nag-convert lang siya ng portion. Maliit lang. matagal na itong agribusiness. Opo, 8 years. Bakit? Taon ko na rin napapanood sa Noon pa? sa YouTube ko yung kasi nga sa more on farming. Buti siya nakakaano sa Walter Mart. Malakas dun sa Walter Mart. Ang kasi sa trade fair dun, sir, 3 days ho. Pag nagdala ako dun, sir, 10 hours lang Ubus na. nagagamit ko. Wala ka na may bibigay. At saka sa price, sir, wala silang reklamo kasi mall yun, sir. Sa 3 for 100, goods na goods sa Parang kanila. naninibago daw si Sir ba? Iba ito Ganda nga naman kasi kung nakapapa bibili mo eh. Press na press. Kasi kung may ganun lang talaga, sir, yun pala, sir, isa pala sa ko yun, sir, kahit pala mag-expand ka. Rolling store yun, sir. Hindi lang pala dun, sir. Iba-ibang places sila eh. Di lang ako nakakasama pala, sir. Kaya kung kasamahan mo lahat yun, Oo, yun. yung pinaplano mo. Oo, kukulang pa po pala.